wala nang aral-aral, futures agad. Ganyan yung pagbago di ba? Feeling mo, ang galing mo kasi nagba-buy and sell ka. Papansin ko, liquidate ako. And then, biglang nag-sink in sa akin na eto na pala yung amount na natalo ko. Sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwedeng talo ko kasi kung natalo ako, sino yung nanalo? Yeah. Pero by the time na wala ka nang mailabas, doon nagkakatalo, bakit wala na akong mailabas? Bakit lagi akong talo? Welcome to the Trader's Journey Podcast, the road behind the risk. Itong podcast natin, alam nyo na, hindi natin goal dito na mag-inspire, hindi rin natin goal dito na mag-motivate. Ang main goal natin dito is to awaken every trader sa mga challenges and opportunities dito sa mundo ng trading. And with us today sa episode na to, isa sa mga OGs ng tambayan. Let's all welcome Tito Pogs! Hello sa inyong lahat, mga titos and titas. First of all, thank you Tito G sa pag-invite sa akin dito. I-share natin lahat ng naging experience natin sa journey natin sa pag-trade. Ayan. So, dito wala tayong pag-uusapan na chart, Tito Pogs, ha? Oo, sige. Pagkukwentuhan lang natin kung ano yung naging journey mo. Pero, bago yon, syempre, bago ka naging trader, kwentuhan mo naman kami, ano muna yung background mo? So, kwento ko lang, I was a supplier sa US. Nagsusupply tayo ng mga toners, sa mga printers, and then office supplies. So, ang kikita ko is USD. And then, I pay my tax. And then, nakukuha ko siya USD. And then, dito kasi converted na into PHP pag pinasok mo sa bank. So, yun ang... So, bali may mga clients ka from the US na naghahanap ng mga supplies and then you look for available supplies and then ikaw yung, kumbaga, parang middleman. Parang ahente. Ahente, yun na, tama. Maghahanap ka talaga ng clients mo to provide the goods. Siyempre, minsan hindi naman ikaw pinakamura, pero ano pa rin, relationship between the client and the agent. Ganyan. Okay. So, usually, ang trabaho mo, gabi. Kasi may time difference, no? Yes. Kaganyan, Gabi. So, gabi pa naman, nandyan yung action. Oh. So, paano ka naman napasok sa trading? Well, Tito G, eto makwento ko lang mga titos and titas. Hindi naman naiiba or hindi unique yung storya ko when it comes to trading journey. Siyempre, uso kasi ang Axie di ba? Yan ang uso dati. So, dyan ako napasok. Ano ba to? And then, of course, I'm a little bit gamer. So, naglaro tayo. And then, doon ko napasok ang cryptocurrency. So, sa gaming talaga. Play to earn. Yes, play to earn. Yes. Pasok mo sa... Yes. Okay. So, kaya hindi unique sa mga baguhan. Nagbago rin ako noon. Play to earn talaga. Okay. So marami nga na on board because of that play to earn. That was last cycle. I think nangyari yon, medyo naka-take off na yung bull market and probably mga nasa third quarter na tayo ng isang buong cycle noon Nung kaputukan ng mga play to earn na yan, 'di ba? So after that, kasi kung last cycle mga 2020, ano ba yan? 2020 nag-peak siya 20, no? Yes, 2021. So, ayun nga, syempre, kapag nag-play to earn ka, meron siyang token di ba? So, you have to buy and sell it. So, ginawa ko ganun until such time na, ayun na, nakita ko na si Ethereum. Ano ba to? Si Bitcoin, ano ba to? So, ayun, syempre, as a newbie, like I said, Tito, hindi naiiba yung journey ko. Syempre, una, futures agad. Futures agad. Wala nang aral-aral. Futures agad. Ganyan yung pagbago di ba? So, feeling mo, ang galing mo kasi nagba-buy and sell ka. And then, papansin ko, ilang beses din naman ako na-liquidate. Ilang beses din. So, yung una, syempre, okay lang. Pangalawa, medyo okay lang. Ganyan. Yung mga, tapos, merong time na na-liquidate ako. And then, biglang nag-sink in sa akin na parang kinumpute ng utak ko na, eto na pala yung amount na natalo ko. So, biglang nag-sink in sa akin and then doon na ako na-start matulala.
maglalakad ka sa kalsada na yun yung literal na balisa eh. 'Di ba? And then sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwedeng talo ko kasi kung natalo ako, sino yung nanalo? Yes. 'Di ba? On the other side. Oo. So kaya hindi na bago kasi literal Tito Gino yung sinasabi mo sa live mo na sabak muna bago aral. Yun ako. Hindi na iba. Pero the difference is natutunan ko kung ikaw ba ay susuko after the liquidation or doon ako nag-start mag-aral. Kasi sabi ko, kailangan pag-aralan ko to. Kailangan hindi ako ma-liquidate. Ulit. And then I started to research. Ano ba to? Paano ba mag-trade? Ang daming mga share kung paano mag-trading pero sobrang haba. I mean, ngayon medyo madali na lang kasi may video na. Dati wala naman eh. Oo. So yun yung nung time na yon na pumasok ka sa trading, as in zero knowledge ka pala, tapos ang pinasukan mo pa is yung futures. So talagang sobrang taas ng risk, especially kung wala kang knowledge eh. You don't know a little about technical analysis, about risk management, di ba? So kung parang pindot-pindot ka lang, so akala mo parang na pindot-pindot lang daw, mananalo, tapos bahala na kung matalo. Hanggang sa, ano yung moment na sinabi mo na enough is enough, teka muna, ayoko nang matalo, masakit na to? Ano yung mga balisa moments na yon? Hindi, kasi di ba yung last na liquidation ko, wala na akong mailabas eh. Kasi normally pag na-liquidate ka, let's say you have this amount and then na-liquidate, tapos meron ka pang extra eh. Let's say okay lang eh, pasok mo ulit eh. Pero by the time na wala ka nang mailabas, doon nagkakatalo, bakit wala na akong mailabas? Bakit lagi akong talo? So yun yung question ko sa sarili ko at that time. Kaya sabi ko, may mali. So dapat hindi ako ma-liquidate. Then doon ako nag-start mag-research paano bang hindi ma-liquidate, paano ba mag-trade ng tama. So yun yung naging start ng talaga nagpursige ako. Kumbaga yun yung awakening moment mo, no? After nung lagi ko nga sinasabi dito sa podcast na to, yung rock bottom eh. No? So most of the traders, pagka na-hit mo yung rock bottom, nowhere to go but up eh, no? So you have to capitalize on that. Katulad nun sa'yo, sabi mo, wala na ako mahugot eh. Diba? Gusto mo pa pero wala ka na mahugot. So ang tendency, some traders kasi pagka nandun na sa rock bottom, wala na, hindi na babangon. But ikaw, you choose to study, mag-aral muna ako, paano ba maiwasan ma-liquidate, paano ba talaga mag-trade, di ba? And then, sabak ulit. Hindi ka nag-give up, di ba? Napaka-importante kanina, no? Iko-connect ko dun sa profession mo, no? Sabi mo kasi nagsusupply ka sa US, di ba, na mga goods, no? Kung ano yung mga supplies na kailangan. And then you're earning in US dollar, 'di ba? Kasi ngayon, magkano na ba US dollar? Nasa 59 na yata, 'di ba? 58, 59, minsan nagsi-60 pa, 'di ba? Pero back in the day, nung Axie days, I think nasa mga 45, 47, mga nasa ganun lang ang palitan eh, 'di ba? So, nakatulong ba yung profession mo dahil you're earning dollars eh, 'di ba? You're earning dollars para dun sa trading career mo. And at the same time, ano yung feeling ngayon na yung hawak mo na dollar, dahil you're earning dollar, di ba? You're earning dollar. Ano yung feeling na, ang laki na pala nitong palitan ngayon na kinikita ko, di ba? Yes, Tito G, no? Kasi nung nag-start ako mag-work, ang computation ko 40 lang eh. Yung sa'yo nga, sa Axie 47 na eh. 47, 45, 47 na nun eh. So yun ang palitan nung dati, 40 lang. And then, ang kagandahan kasi, no, if you're earning the dollar, kasi that's the dominant currency eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na malulugi ka dyan. 'Di ba? So, kasi isa pa sa mga nakatulong dyan, if you're earning USD, malaki yung pera mo. Mas marami malakas ang purchasing power mo. So, ayun, maganda naman. So, instead na ilagay ko siya sa peso, I'd rather go with the US dollar. So, iniiwanan mo lang siya as US dollar. Yes, no? And at the same time,
Usually naman ng currencies ngayon, even stock market, USD ang gamit eh. 'Di ba? Yung pairing niya. So, malaking tulong kasi kailangan nandun na eh. Ito na, this is what I'm earning, and then kailangan ko na lang pag-aralan. Ganon. Yes. Kumbaga, pagdating doon sa exchange rate, hindi ka na nagkakaroon ng friction cost, hindi na bawas kasi dollar na yung currency na ginagamit mo eh, no? So yun yung isang maganda. So kaya advantage din talaga na marunong tayo, 'di ba? Marunong tayo na palaguin yung dollar o kumita ng dollar at palaguin. Yes. Tito, sa tambayan natin, ikaw known ka, advocate ka nitong mga other ways of earning, no? Itong USDT, paano mo siya papalaguin? One way, ikaw naka-discover ito na sineshare mo lagi, yung True Earn eh, di ba? Yes. Well, actually, medyo luma na yung earn, hindi lang napansin. Itong cycle lang kasi medyo maganda bigayan eh. Oo. Kasi nga, imbis na yung USDT mo, so for example, ikaw, di ba, so natuto ka na mag-trade. So, kumita ka ng US dollar dahil marunong ka mag-trade. Kumbaga, ang kita natin sa trading kasi USDT eh, US dollar, di ba? So, instead na kino-convert mo siya sa peso, nire-retain mo na lang yung US dollar mo, and then, yun nga, nilalagay mo siya dun. Yes. Same thing din eh. Normally naman tayo, let's say if you're a trader, kukunin mo siya as a PHP, and then you will invest it or you will, pwedeng time deposit. Diba? So ako, naisip ko, sabi ko, paano ko na lang papalaguin tong USD ko? Ganyan. And then I started to research again. Marami palang klase na pwede ka mag-earn using USD. Yan nga, yung earning with interest. Meron tayong mga sa liquidity pool. Diba? And then meron tayo sa mga launchpad. Nandiyan yan lahat sa sa exchange. Meron pa nga yung tinatawag na dual investment. Ang tawag nila. So marami. So ang kagandahan nun, hindi ko na nilabas yung USD ko. So ang nilalabas ko is yung interest while I'm earning. So yun ang naging istorya ko. So sabi ko, ayoko na kasing masyadong mag-trade or magbabad sa chart. So sabi ko, kailangan yung kikitain ko sa trading, kailangan kaya ng interest dun sa earn ko. Pero ang problema is you have to have big capital para ma-achieve mo yon. Pero syempre, kung maliit capital mo, maliit din yung interest. So, pero kumbaga, kung yun nga, yung skill sa trading, ang kagandahan, kung marunong ka, you have the skill, you have the system, pwede mong palaguin yung capital mo, di ba? So lahat naman tayo nag-start sa maliit eh, di ba? Maliit na capital. But majority ng mga nag-succeed dito sa mundo ng trading ay yung talagang mga nag-aral, 'di ba? Nagtiyaga, 'di ba? Na hindi nag-give up, 'di ba? But and then eventually natutunan kung paano yung risk management, 'di ba? Kung paano yung money management. Yun yung nagbuhat talaga no, para tumagal ka dito. Kailangan talaga yung risk management kasi imagine mo from dati wala ka nang mahugot para mag-trade, 'di ba? Tapos inabutan na ng bear market yon kasi yung Axie Infinity, that was the third quarter of the last cycle na halos pa-peak na yon, tapos nag-collapse na yung market. Nung nag-bear market dito, anong ginawa mo? Yun na. Nag-aral talaga ako nun during the bear market. And then yun, sobrang underrated nung risk management. Kasi yun yung una kong ni-research, risk management. Syempre, di ba, Tito, ikaw, risk manager ka sa isang bank. So, syempre, lumabas. Yung algo, lalabas yan sa feed mo. So, sabi ko, try ko i-check to. Ano ba yung sinasabi nito? Risk management, GTF, etc. So, yun, nung pinanood ko, natuwa ako kasi I have to forget yung mga natutunan ko. Kumbaga, nag-empty ako ng Empty cup, no? Yes, kasi ang dami. You have to unlearn. Yes. Tapos ang dami ko kasing inaral, like yung mga SMC, marami yan eh. So, ito yung nag-suit sa akin na nag-fit kumbaga sa style ko, which is yung kung ano yung style mo, yun yung nag-fit sa akin. Kaya nagustuhan ko na mag-aral nung risk management talaga. So yun, inaral ko and then in-apply ko sa trading ko na. Yeah. Ito na, yung papunta na tayo sa
pa-transition na tayo from bear to bull. Yes. Diba? Yes, and then naalala ko, sabi mo noon, sige, let's buy below 20. Lahat ng mahugot kong pera, lahat ng funds, lagay tayo, Bitcoin. So yon, doon na nagsimula yon. And then, while bodega, nagte-trade tayo ng crypto. So yun, continuous lang ang learning natin until such time na, yun nga, na umabot tayong all-time high, bull market, so yan. Until now, yung take profit yan, sinusunod ko pa rin. Ang ganda nung i-share mo sa kanila, Tito, yung diskarte mo nung nag-take profit tayo first quarter of 2025 pa lang, di ba? Kasi that's part of our plan, di ba? Pero yung plano na sineshare mo dun sa community na walang kawala. Yes. Talagang sigurado makakapag-take profit ka. Anong diskarte yon? So, ayun nga, no? Kasi, di ba, siyempre, while listening to you, sabi ko, paano kung hindi, meron kang price nun, if I'm not mistaken, may price ka nun. Kasi ang forecast ko nun, 90 to 105. Yes. Yun yung target ko na price ni Bitcoin, 90 to 105. So, kaya ako, nakafocus ako, sabi ko, once na mahit itong area na to, ito na yung magsisimula tayo mag-scale down, di ba? Nung mga nabodega natin. We start taking some profits while on this price range. Anything na above this, bonus. Yes. Pero sabi mo nga kanina, meron kang question what if hindi umabot? Yes. Oo, yan. Kasi ang target ko is 110. Oh. So, ang question ko noon, sabi ko, paano kung hindi umabot ng 110? Yun ang question ko sa sarili ko Sabi ko, so kailan ako magte-take profit? Paano kung biglang naging 70 ulit? Yun ang question ko. Sabi ko, okay. So that's the time na I gather some data from the previous cycle. So sabi ko, kailangan i-average ko to kung saan ang pinakamagandang mag-take profit. So kaya doon ko nakuha yung time bound. Sabi ko, okay, around March. Sabi ko, yan ang February, March, yan ang pinaka-sweet spot ba to take profit. So syempre, hindi naman natin makukuha yung top Diba? So nag-set ako ng parameters. So pag ito, hindi to tinamaan, I'll do this, yung second condition mo. So kumbaga, ang first condition mo is price. Price bound, yes. Price bound. Oh. And then yung second condition mo is time bound. So yun lang dalawa, okay ka na Kung alin ang unang tamaan. Kung halimbawa, tinamaan yung price, take profit. Yes, kung hindi tamaan yung price, doon ka sa time bound. Bound. Yung time hindi mo naman mapipigilan darating yun Pag sinabi mong February 14, Valentine's Day, magte-take profit ako. Huwag ka muna mag-February 14. So yun, and then nung etong nga this year March, I took profit dun sa mga alts ko. May mga iba naman tinamaan sinishare ko naman yun like BTC. Yes. Chainlink, Chainlink, and then Near Protocol. So, dun nga lang happy na ako Happy na ako. So, kumbaga kahit masiro yung iba, okay na ako. So, sabi ko, ang ganda ng cycle ko. I have to do this next cycle. Kaya itong cycle na darating na to na bear market, sobrang prepared ako Sabi ko, kailangan kung last cycle napuruhan ko, kailangan ngayon bugbog sarado. Puro na, bugbog sarado pa. Talagang hindi mo papakawalan. Hindi ko papakawalan. Ang ganda ng bigay and lesson nitong cycle na to Kasi nga, coming from a wipeout in futures trading, and then you came very well prepared this cycle. Kasi nga, na-experience mo yung wala nang mahugot. Di ba? Yes. Wala ka nang talagang wala nang maitaya. So, kailangan na nating mag-aral. So, nung pinag-aralan mo, nag-pay off lahat Di ba? Nag-pay off lahat. Kasi, sabi ko nga, itong cycle na to, malamang marami na naman magra-round trip nito. Di ba? So, ang tagal na nun kung March, November na tayo ngayon. So, ito na, yung pinasok mo na yung mga earn Kung bagay, parang yung earn kasi para doon sa mga newbies po, yung earn is like a time deposit. Yes. Diba? Na yung USDT mo, yung mga na-take profit mo, you put it in a protocol na bibigyan ka ng return na mas maganda, higher than traditional finance. Yes. So yun yung ginawa mo ngayon, yes, di ba? And one thing na
nagustuhan ko din sa ginawa mo, diversify mo din eh. Yes, Diba? dito, no? Kasi like FTX, who would know na ang FTX ay magko-collapse or magsasara, di ba? Who would know? They are the largest user at that time eh. Di ba? So sabi ko, kailangan i-diversify ko to para at least you can divide it into 4 or to 5 companies. So napakamalas mo naman, Tito G, kung 4 yun nagsara tapos isa natira sa'yo, di ba? But at least, even though na yung platform na mga ginamit mo nagsara, let's say you spread it into 5, nagsara 4, at least meron ka pang 20%. Kasi kung hahatiin mo yung portfolio mo into 5, di tagta 20%. Hindi ka pa rin masisiro. Oh, diba? yes, you have the skill na eh. Just in case nag-aral ka, you have the skill na eh. So for sure, yung 20%, kaya mo pa mapalago ulit yan. So kaya sabi mo ngayon is talagang hindi lang puro bubugbugi mo kasi nga yung war chest mo mas nadagdagan pa. You earn more USDT, US dollar, no? Aside from syempre dun sa business mo na you're earning US dollar, no? Yung mga natipi mo, nilagay mo pa sa earn, kumikita ka pa ngayon, 'di ba, ng US dollar. So ngayon, Tito, ano nang ginagawa mo para paano mo pa pinapalago yung US dollar? Kasi yun nga gusto nating i-share dito yung opportunity, Tito, na makapaghanap tayo ng mga Filipinos ng way to earn US dollar. So, one of the obvious, sabi ko nga, kung OFW ka, syempre you're earning dollar, di ba? Or you are an exporter. So, kung nag-export ka, you gonna earn dollar. Marireceive mo payment, dollar. If you are yung mga virtual assistant natin, yung mga VAs natin, sometimes ang bayad sa kanila ng clients sila abroad, dollar din, 'di ba? So, and then sa atin naman, pwede kang maglagay sa earn, and there's also an opportunity sa trading. Oh yes, Tito, definitely. Number 1 diyan ay gold. At hindi lang basta gold, meron kung let's say hindi ka pa nag-aral, meron tayong copy trading. Oo. Di ba? Yes, meron kang copy trading na pwede natin i-copy in gold. So, pwede ka naman mag-demo account using Exness. Di ba? So, maraming ways kung totoosin nasa sayo na lang yan kung anong path yung gusto mong, let's say, if you're really committed to studying the trading, you start with gold. Di ba? Kung ayaw mo naman mag-trade, pero gusto mo mag-aral, di copy trading ka muna. Tama. Ng gold. While studying, at least by the time na marunong ka na, you do the demo. Demo account. Para lang masubukan mo. Yes. Si Exness meron naman siyang demo account. Demo siya. Meron din Sense account. Yes, Sense account. Yung Sense account. Yan, katulad niyan, Tito. Thank you for bringing up. Let's say wala kang capital. Maliit yung capital mo. Do you use Sense account? So marami ng ways to study, to invest, to trade. Marami na siyang ways. Unlike before, wala naman dating ganyan Yun nga. Kaya nga, kumbaga itong time na to, maiiwasan na ng mga bagong trader yung naranasan mo na talagang wipe out, wala nang mahugot, di ba? Yes. Tapos ang hirap pa mag-aral nung time na yon. So ngayon, ang dami ng ways, and then madami na rin, ako kasi sabi ko nga, part of risk management and part of being a disciplined trader is you start with a small amount, maybe yun nga sa Sense account or a demo account while you're studying. Kasi dati wala namang ganyan Wala tayong opportunity. Talaga maglalagay ka ng minimum, magkano yung minimum capital, yun ang kailangan mong ilagay. Tapos magte-trade ka para matuto. So you're trading really real money yung gamit mo. So ngayon merong opportunity na mag-aral na lesser yung risk. Yes, diba? Tito. Diba? Kaya napakaganda ngayon. Dati hindi naman uso demo Diba? Yes. Sabak agad. Sabak Yun agad. nga yung experience ko, Tito. Sabak agad bago aral. Kaya nga ang dami nagtatanong sa akin. Sa live, marami nagko-comment. Kasi na-realize ng mga traders na ang malaking kalaban or malaking problem ng mga traders is not TA, not technical analysis, 'di ba? Not fundamental analysis. Ang kalaban, ang challenge is the discipline. Kaya tanong lagi sa akin, Tito, how to become a disciplined trader? Lagi yan yung tanong Sabi ko,
ang tatalino na ng mga trader. Hindi na nagtatanong, Tito, pwede ba pumasok? Tito, pwede ba humabol? Sabi ko, natututo na, paano ba maging disiplinadong trader? Sabi ko, ang first step to become a disciplined trader is if you can open a Sense or demo account and trade it as if it's an actual account. Kung yun yung first test eh. Kasi not a lot of traders can do that. Bakit? Kasi gusto ng mga traders mabilisan kumita agad ng pera. Yes. 'Di ba? Bakit pa ako Bakit pa ako magde-demo? Bakit pa ako mag-sense account na maliit lang yung kikitain ko? Sayang yung oras ko. 'Di ba? Tapos they end up blowing up their accounts na nilagyan nila ng $1,000, $2,000. Bakit? Kasi nga kulang pa sa disiplina, and then ma-realize nila, okay, kulang pala yung technical analysis, hindi pala sapat yung TA lang, kailangan mo pala maging disiplinado. And yung first step is that mag-open ka muna ng Sense account. Yes. Yun lang yung lagi kong sinasabi. Kasi kung hindi mo yan magagawa, bagsak ka na kagad eh. Unang test pa lang yun, di ba? Tapos, ang goal mo maging disiplinadong trader, first test pa lang, bagsak ka na. Yes, diba, Tito. Totoo yan. So, Tito, going back dun sa journey mo, so, eto na. Nag-aantay ka na. Yes. Anong ginagawa tayo mo? Sa exciting part. Sa exciting part na tayo. November na. 2025, di ba? Oo. So, na-experience mo full cycle from bull market last cycle to bear market last cycle, the painful bear market last cycle. You are prepared for this cycle. Itong ngayong cycle na to, you took profit, wala kang binalik sa market, you are ready, your war chest is lock and loaded, diba? Ready na ulit for the next cycle. Ito na last question ko. Anong ginagawa mo para hindi ka mainip? Nako, mahirap yung tanong mo talaga na yan, no, Tito G? Kasi March pa lang di ba? Nasa sideline ka na Ang hirap, no? So, actually talaga mahirap. Well, nasa bahay lang naman ako. Kalaban yung inip eh. Yes, diba, yes. Sa trading eh. Yes. So, yan, isa yan. I try to help yung mga nasa Discord natin. As much as possible, gusto ko lang fundamentals. Hindi ako tumitingin masyado sa charting kasi hindi naman ako nagte-trade pa. Ayaw ko pa mag-trade at this time. And then yon sa family, tinatry ko bumawi, and then for myself. Kasi syempre at that time, nawalan ako ng oras sa sarili ko. I have to study 'Di ba? So far yun lang. Naiinip talaga ako kung tutuusin. Kaya mahirap yung tanong mo, Tito G, paano hindi mainip? Kasi naiinip ako Talagang gusto kong pumindot ng buy. Especially etong dump. Gusto ko bumili ng buy But I have to be a disciplined trader. Yun nga sinasabi mo, yun ang pinakamahirap i-develop. So ako dinevelop ko yun through experience talaga. Talagang dati makati talaga yung kamay ko, buy kung sige, buy tayo, ganyan. Pero ngayon, dahil I have the experience, sasabi ko na this is not the right time to buy. For me, And then, I have to be disciplined. Kailangan ko mag-antay talaga. Kasi na-experience mo na nga, no? Yung waiting is part of the game. Majority of the time, you need to wait. Diba? Yes. Once na you are in the trade, pagka bull market, start ng cycle, start ng new cycle, you're in the trade, you need to wait na mag-mature yung trade mo Diba? So, like what we did last time, diba? When we started buying below 20K, diba? So, we waited for the right time, ilang months yun, bago mo ulit ginalaw, bago ka nag-TP, diba? Yes. And then right now, when you're sitting in USDT, you're still waiting, diba? You have to wait for the right time na to click that buy button. Diba? Yes. Tapos pag loaded ka na ulit, nakabili ka na, nag-start na yung bagong cycle, you need to wait again. Kaya, ang maganda rin, Tito, natutuwa ako doon sa community na nabuo natin, especially doon sa Discord, kasi doon talaga nababawasan yung pagkainip Kasi para ka na literal na may tambayan Yes, yes. Na 24, may mga night shift pa tayo, may graveyard shift pa tayo doon. Naalala ko, tawag sa akin doon tanod sa gabi. Diba? Yung mga gold active traders natin, grabe, graveyard. Graveyard. Yes. So, yun na maganda. So, wherever you are
in the world, yung iba nasa US, Canada, so magkaiba ng time zone. So sila naman pagkagabi, sila naman yung nakabantay dun sa Discord, nakatambay sa Discord. So importante rin yung community, no, na meron tayo ngayon, kasi kahit papano nalalabanan natin. Kumbaga naaalalayan tayo ng bawat isa, papaalalahanan ka. Ikaw lagi ka nagpapaalala doon eh. 'Di ba na hindi pa yan, hindi pa time, Yes. mag-antay lang, 'di ba? Laging may nagpapaalala sa iyo, may tumatapik sa iyo. Sabi ko nga guidance, no? May nagga-guide sa atin. Bawat isa sa atin nag-aalala yan, nag-aakayan para ma-survive natin yung chaos nitong market. Whether it's a bull market or it's a bear market, may chaos yan eh. So, yung community na yon, yung nabuo nating community of TPI traders, ang laking tulong, ang laking bagay para yung journey mo dito sa trading, di ba? Mas mapagaan, mas mapadali, mas maging enjoyable. Yes. Ayun, tama yun, Tito. Ngayon, eto na last, Tito. Talagang last na to. Hindi na tanong to. Ano yung ma-advise mo sa mga newbie na gustong pumasok sa mundo ng trading at dun sa mga veterans na hanggang ngayon struggling pa rin kahit na naka 2 years na sila, naka 3 years na sila sa market? Anong pwede mong i-advise sa kanila? Yes, sa mga newbie, anong advice ko is talagang mag-aral. That's the only way. Walang ibang way kasi. Marami na tayong free modules dyan sa YouTube. Pwede ka mag-search. Pwede ka rin mag-enroll if you have the budget. So yun ang ma-advise ko sa newbie. Sa veterans, just don't give up. Continue to learn. There will be a time, may learning curve yan Tito G, no? May learning curve yan na pag malampasan mo lang yon, you'll be fine. Magpe-pay off lahat ng lahat ng pinag-aralan mo. So, yun. Tsaka yun, i-prioritize natin yung risk management. Ito para sa newbie and veteran, no? Yung risk management, yun ang top priority ko kasi, Tito G. Yun ang lagi natin isipin. Underrated siya. Usually, tinuturo, pero hindi na-apply. Yun ang difference. So, yun ang wag natin kakalimutan lagi. Alright. Well said, Tito Pogs. And with that, mga titos and titas, dyan na nagtatapos ang episode natin, the Trader's Journey Podcast. Kung hindi nyo pa na-click yung subscribe, ano pa, hinaantay nyo? Click the subscribe, follow us sa Facebook, YouTube, Twitter, and X, and TikTok. Magkita-kita tayo sa live stream natin daily. Hanggang sa susunod po, mga titos and titas. Bye!